ang aliping terror ng bad-mouthing ex-president. Ito ang pamagat ng artikulo ng aking kaaryang si Katotong Erwin Corpus na may petsang November 12, 2024. Ganito ang kabuwang nilalaman ng artikulong sinulat ni Ka Erwin. Anumang pagkakaila at pag-iwas na sagutin ang mga katanungan ng Congress Quad Committee, CQC, ay mababanag pa rin ang galaw ng isang Sonny Buenaventura sa pagiging alipin nito sa kanyang itinuturing na Superman bilang siya ay isang terror mula pa sa pagiging Davao City Mayor ni bad-mouthing ex-President Rodrigo Duterte. Ang kamakailang pagharap ni Sonny Buenaventura sa CQC ay hindi nakatulong para maalis ang balumbon ng pagdududa sa kanyang papel bilang isa sa mga pangunahing tauhan sa madugong kampanya ni ex-President Rodrigo Duterte laban sa krimen. Nakilala ito sa kanyang di matitinag na katapatan ay hindi lamang basta alalay ng bad-mouthing ex-president, kundi siya ang lihim na tagasunod, ang taong umano'y nagpatupad ng mga nakaririmarim at masalimot na utos ni Duterte noong ito pa ang Davao City Mayor. Ang mga pagkakaila, pagtanggi, pag-iwas at mga hindi kapani-paniwalang pahayag ni Buenaventura ay patunay lamang sa kahit anumang pamamaraan ay maprotektahan ang kanyang pinaglilingkurang amo na manipulator ng Davao Death Squad or DDS. Ang affidavit na Arturo Las Cañas at ang nakakagulantang na testimonya ni Royina Garma ang nagpalaglag kay Buenaventura sa sistematikong kampanya ng karahasan at pananakot na hindi lamang tinarget ang mga umano'y kriminal, kundi pati na rin ang mga mamamahayag, kalaban sa politika at sino mang itinuturing na banta sa mahigpit na pamumuno ni Duterte sa Davao. Ayon kay Las Cañas, si Buenaventura ay hindi basta mensahero, kundi ito ay isang importanteng personalidad bilang tagapagdala ng mensahe o utos mula kay Duterte para sa DDS. Ika nga ay hindi lamang ito may kakategoryang katapatan dahil ito ay isang ganap na pagtalikod sa moral na pananagutan alang-alang sa pagprotekta sa pagkahari ni Duterte. Ang testimonya ni Garma ay nagdadagdag ng isa pang aspeto sa papel ni Buenaventura bilang tagapagtaguyod ni Duterte. Sinasabing siya ang namamahagi ng reward para sa mga extrajudicial killings o EJK sa isang forma na umano'y kinatigan ni Duterte at ng kanyang kanang kamay na si Bongo. Ang mga paratang ni Garma ay nagpapakita ng isang nakakakilabot na sistemang transaksyon kung saan ang buhay ng tao ay binababa sa halaga ng pera na si Buenaventura ay kasama sa tugatog ng pondo para sa mga pagpatay. Ang kanyang pagtanggi na ilantad ang kanyang mga record sa bangko kahit na may mababang balanse lamang ito ay lalong nagpapatindi ng pagdududa tungkol sa mga nakatagong yaman na nag-uugnay sa mga masalimot na reward system. Sa kabuuan ng testimonya ay pinakita ni Buenaventura ang tila binaluktot na katotohanan sa nakamamatay na agenda ni Duterte. Ipinapakita ang sarili bilang isang sacrificial slave upang isalba ang imahe ng pinaglingkurang niyang bad-mouthing ex-president. Ang kanyang pagpupumilit na siya'y dumalaw lamang sa isang firing range sa kilalang quarry kung saan di umano'y inilibing ang mga biktima ng DDS ay katawa-tawa lamang at isang taktikang pag-iwas o pagkakaila sa dark side ng Duterte manipulations. Ang kanyang papuri kay Duterte bilang isang mabait na tao ay nagpapakita ng kanyang tila pagpayag na magsinungaling, baluktutin ng mga katotohanan at pababain ang nagdaang taon ng madugong kampanya para maprotektahan ang isang taong inakusahan ng pag-organisa ng death squads. Ang matigas na pagtanggi o pagkakaila ni Buenaventura para sa lubos na pakipagtulungan ay nagpapahiwatig sa pagprotekta nito ng lihim o mga lihim at ang kanyang mga pahayag sa harap ng CQC ay nagpapakita ng isang taong mas pipiliin pang linlangin ng publiko at itago ang imahe ng karahasan kaysa ilantad ang Duterte's demonic manipulations na sumalot sa Davao City. Yan ang kabuwang artikulang sinulat ng aking katoto Erwin Corpus sa kanyang Arya.